What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang pelikula noong taong 1966. Isang batang propesor ng pisika na nagngangalang Nora ang bagong nagsisimulang magturo sa kanyang kolehiyo. Sa araw na ito, humarap siya sa kanyang mga estudyante at sinimulan ng isang lektura tungkol sa wormholes. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng sarili niyang lihim na pananaliksik, natuklasan niyang ang mga wormhole ay likas na lumilitaw sa tela ng espasyo-oras tuwing 30 taon. Hindi nagtatagal ang mga wormhole na ito. Panandaliang bukas lamang bago muling maglaho. Kung makagawa ang isang tao ng tamang uri ng makina, maaari siyang pumasok sa mga wormhole na ito at maglakbay sa alinmang punto sa nakaraan o hinaharap, ngunit habang bukas lamang ang portal. Hindi lang isang propesor si Nora. Sa lihim, isa rin siyang sayentipiko na nagtatrabaho sa isang time travel project kasama ang kanyang asawa na si Hector. Magkasama silang gumagawa ng isang makina sa kanilang bahay na magpapahintulot sa kanila na maglakbay sa pamamagitan ng mga bihirang wormhole na ito. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsasalita ng may matinding kumpiyansa sa klase. Ang kanyang kaalaman ay hindi lamang mula sa mga aklat, kundi mula rin sa mga eksperimento na aktwal niyang isinasagawa sa sarili niyang workshop. Pagkatapos ng kanyang lektura, namangha ang mga estudyante sa kanyang mga ideya. Isang estudyante, si Julia, ang labis na humanga. Lumapit siya kay Nora at nag-alok na magtrabaho bilang kanyang assistant ng libre. Nag-alinlangan sandali si Nora, ngunit kalaunan ay pumayag. Gayunpaman, wala siyang sinabi kay Julia tungkol sa lihim na proyekto. Masyado itong mapanganib upang ibahagi sa kahit kanino. Kalaunan, matapos tapusin ang kanyang mga klase, nagmamadaling naglakad si Nora sa lungsod. Matagal na siyang nag-o-order ng mga espesyal na piyesa mula sa ibang bansa at ngayon ay palihim niyang kinukuha ang mga ito. Ang mga bihinang materyales na ito ay kailanan upang matapos ang time machine bago magsara ang wormhole. Pagdating ni Nora sa bahay, nadatnan niya si Hector na patuloy pa ring masipag na nagtatrabaho. Simula pa umaga ay paulit-ulit niyang sinusubok ang makina. Pareho nilang alam kung gaano ito kaapulahan. Kapag hindi nila natapos ang makina sa tamang oras, magsasara ang wormhole at kailangan nilang maghintay hanggang 1996 para sa susunod na pagkakataon, makalipas na 30 taon. Ngulit muli, sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin gumana ang makina. Matapos ng mahabang oras ng pagkadismaya, may napagtanto sila. Tama ang disenyo ng makina, ngunit masyadong mahina ang pinagmumulan ng enerhiya. Upang baluktutin ang espasyo-oras mismo, kailangan nila ng enerhiyang higit na mas malakas kaysa sa anumang meron sila. Pagod na pagpapasyahan ni Nora at Hector na magpahinga muna. Alam nilang kailangan nilang mag-isip ng malinaw. Nagsimula na ang countdown sa pagsasara ng wormhole. Ilang araw na lumipas, bumisita sa kanilang bahay ang nakababatang kapatid ni Nora na si Rebecca, puno ng saya. Ibinahagi niya ang magandang balitang siya ay buntis. Lubos na nagalak sina Nora at Hector para sa kanya. Pinili nilang wag magkaanak at ituon ang kanilang buhay sa pananaliksik, ngunit nangangahunagan ito na malapit na silang maging tiyahin at tiyuhin. Inanyayahan sila sa hapunan ni Rebecca upang ipagdiwang ang okasyon, ngunit mabigat sa loob na tumanggi sina Nora at Hector. Ipinaliwanag nilang mahalaga ang gabing iyon dahil darating ang kanilang pangunahing investor na si Max para sa isang pribadong pagpupulong tungkol sa lihim na proyekto. Humingi sila ng paumanhin
at nangakong bibisita sa laorang madali. Ngumiti si Rebecca bilang pag-unawa, bagamat may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong talaga ang binubuo ng kanyang kapatid. Nang gabing iyon, dumating si Max. Habang kumakain, seryoso ang kanyang disposisyon. Sa loob ng nakaraang taon, naglaan siya ng napakalaking halaga ng pera sa kanilang lihim na gawain. Nagpapadala ng mga bihirang piyesa mula sa iba't ibang banda, nagbabayad para sa pagkakalihim at pinoprotektahan ng proyekto mula sa mga mapanuring mata. Ngayon, gusto na niyang malaman ang katotohanan. Gaano na sila kalapit sa tagumpay? Inamin ni Nora at Hector na halos tapos na ang makina. Kumpleto na ang lahat ng bahagi at tama ang mga disenyo. Ngunit may isang hadlang pa, ang enerhiya. Upang baluktutin ng espasyo-oras mismo, kailangan nila ng enerhiyang higit na mas malakas kaysa sa anumang meron sila. Sandaling nag-isip si Max. Nauunawaan niya ang kaapurahan. Ito ay taong 1966 at magsasara ang wormhole sa loob lamang ng ilang linggo. Kapag napalampasan nila ito, kailangan nilang maghintay hanggang 1996, 30 mahabang taon. Ayon sa matinding katahimikan, pumayag si Max na mag-invest pa sa kanila. Nangako siyang magbibigay ng pondo para sa mga makapangyarihang bagong generator na kayang paikutin ng imposible. Nagkatinginan sina Nora at Hector, puno ng ginhawa at pasasalamat. Kinabukasan, dumating ang bagong pinagmumulan ng enerhiya. Isang makinang napakalaki at napakakapangyarihan, kayang magpadaloy ng puwersang higit sa kanilang inaakala. Sumidi ang kanilang nararamdamang excitement. Sa wakas, matapos ng maraming taon ng mga pangarap at kabiguan, handa na sila. Upang maligtas na subukan ng imbensyon, nagpasya silang gumawa ng maliit na pagtalon. 15 minutes lamang patungo sa hinaharap. Inayos ni Nora ang mga controls habang pinapatatag ni Hector ang makina. Huminga sila ng malalim at pinaandar ito. Ngayon, iba na. Hindi umuubo o humihinto ang makina. Sa halip, ito'y bigla ng nabuhay. Umiikot ng mas mabilis. Hinihigop pa mga anghangin sa paligid nito. Kumikislap ang mga liwag, nanginginig ang mga pader, at sa harap ng kanilang mga mata, tila umikot at bumaluktot ang mismong espasyo ng laboratorio. Hinawakan ni Nora ang kamay ni Hector. Sa isang iglap, hinila ng makina sila paubad at lubusang naglaho ang kanilang presensya mula sa 1966. Kinain nila ang nakasisilaw na liwanag at nang mawala ang ningning, wala na sila. Paglabas ni Nora at Hector, napahinto sila. Lahat sa paligid nila ay hindi na makilala. Ang mga bahay, ang mga daan, ang tanawin ng lungsod ay lahat ay nagbago sa paraang hindi nila kailanmang nakita. Sandali silang hindi makapagsalita. Kalaunan, dahan-dahang nangumiti si Nora. Gumana ang kanilang pananaliksik. Ang imposible ay naging totoo. Nalampasan nila ang mismong panahon. Bumilis ang tibok ng kanilang mga puso sa tuwa. Hindi lang ito tagumpay. Ito ang pinakamadakilang tuklas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, lahat ay maaari ng mapasakamay nila. Ngunit ang kanilang saya ay agad na haluan ng pagkakalito. Plano lamang nilang maglakbay ng 15 minutes, paubad. Bakit gayon tila lubos na nagbago ang buong mundo? Tumingin si Hector sa makina. Ang transmitter, ang masela ng aparato na kumokontrol sa eksaktong oras at lugar ng paglakbay, ay sira. Baluktot ang mga coils at basag ang mga circuits. Iyon ang paliwanag. Dahil sa aberya, napalayo sila ng napakalayo sa kanilang target. Mabilis nilang tinakpan ng makina ng isang malaking plastik na nasa malapit. Hindi nila kailangang isapalakaran na may makita nito. Ayusin muna natin ang transmitter, pabulong na sabi ni Nora.
saka lang tayo makakabalik. Upang malaman kung nasaang, o mas tama, kailan sila naroroon, tumungo sila sa pinakamalapit na palengke. Buhay ang mga daan sa mga kakaiba at makabagong sasakyang na tahimik na dumadulas, mas mabilis kaysa sa anumang alam nila noong 60s. Wala nang mga tindero sa mga tindahan. Sa halip ay mga otomatikong makina na ang humahawak sa lahat ng transaksyon. Maghalong paghanga at kaba ang kanilang nararamdaman habang sinusubok nilang makihalo. Sa isang tindahan sa kanto, kumuha si Hector ng pahayagan at nalalaki ang kanyang mga mata. "Nora, tignan mo!" Malinaw na nakalimbag sa itaas ang petsa ng June 7, 2026. 60 taon sa hinaharap. Nanginig ang mga kamay ni Nora. 60 taon? Pero ang wormhole ay bumubukas lamang kada 30 taon. 1966, 1996, 2026. Huminto siya sa... Nagkatinginan sila. Ang pinakamalaking hamon nila ngayon ay ang ayusin ang transmitter. Kung wala ito, hindi nila makokontrol ang kanilang pagbabalik. Mabilis na nag-isip si Nora. Ang mga science lab sa dati kong universidad ay siguradong mayroon pa ring mga piyesang kailangan natin. Kaya't kakad silang umalis. Namangha sila sa sistema ng transportasyon ng lungsod. Sa halip ng mga bus o kotse, may mga high-speed train na dumudula sa mga nakataas na riles. Sasakay lamang ang mga tao at sa loob ng ilang sandali, naihahatid na sila sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Wala lang lakarang milya-milya, bulong ni Hector. Kalahating paghanga, kalahating hindi makapaniwala. Naabot na ng transportasyon ang rurok nito. Di naglaon, nakarating sila sa universidad. Napigilan ang hininga ni Nora habang tumitingin sa paligid. Pamilyar, ngulit banyaga ang pakiramdam ng lugar. Sinira nila ang kandado ng silid laboratorio at tahirik na pumasok. Gumaan ang kanilang pakiramdam. Wakas, nasa loob na sila. Mulot bago pa sila makahanap ng mga pyesa, umalingaw-ngaw sa likuran nila ang tunog ng mabibigat na botas. Biglang pumasok ang dalawang gwardya, nakataas ang mga armas. "Mga kamay sa taas, inaaresto kayo dahil sa pagpasok ng ilegal sa pag-aari ng universidad." Mabilis na itinaas ni Hector ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang kanyang lumang faculty ID. "Sandali, dito nagtatrabaho ang asawa ko. Professor siya, hindi kami nananakaw." Sinuri ng mga gwardya ang ID. Nanlaki ang kanilang mga mata. Nora Velasquez. Tumingin ang isa sa mukha niya, saka muli sa ID. Imposible ito. Ang babaeng ito ay naglaho noong 1966 kasama ang kanyang asawang si Hector. Pareho kayong idineklarang nawawala, 60 taon na ang nakalipas. Kumalubog ang dibdib ni Nora. Lumapit si Hector. "Hindi kami naglaho. Naglakbay kami sa panahon. Galing kami sa 1966. Kailangan namin ng mga pyesa mula sa lab na ito upang ayusin ang aming makina at makabalik. Yun lang ang gusto namin." Hindi alam ng mga gwardya ang gagawin, kaya tinawag nila ang kanilang nakakataas. Ilang minuto lang, pumasok sa lab ang isang matandang babae. Mabagal siyang naglakad, nakatitig kina Nora at Hector na parang mga multo ang kanyang nakikita. Pagkatapos ay marahan siyang numiti. "Kayo, nagsasabi kayo ng totoo." Nagulat sina Nora at Hector. Lumapit ang babae, nanginginig ang boses sa emosyon. "Kilala ko kayo dahil ako si Julia, ang parehong Julia na minsang humiling na maging assistant mo noong 1966. Napatili si Nora sa gulat. Halos hindi siya makapaniwala. Ang batang babaeng masikasig na sumisunod sa kanya noon pagkatapos ng mga lektura ay ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang punong guro ng universidad. 6 na dekada ang tanda. Kasama ni Julia ang isang batang babaeng maliwanag ang mga mata. Inilagay ni Julia ang kamay sa balikat nito. "At ito," mahanhin niyang sabi, "ay si Emily, ang apo ng iyong kapatid." Tumigil ang mundo ni Nora. Sa mismong araw na sila ni Hector ay naglaho sa panahon, dumating si Rebecca dala ang balitang siya ay buntis. At ngayon, nasa harap ni Nora ang anak ng anak na iyon, ang apo ni Rebecca, ganap ng lumaki. Napuno ng luha ang mga mata ni Nora.
Sa loob ng isang gabi, nilampasan niya ang ilang henerasyon ng sarili niyang pamilya. Sinimulang ikwento ni Julia ang kasaysayan ayon sa nakalalam ng mundo. Matapos silang mawala noong 1966, naghanap ang pulisya sa lahat ng baga, ngunit hindi nila kailanman natagpuan. Inasang lahat ay patay na sila, ngulit naalala ni Julia ang lektura ni Nora tungkol sa mga wormholes. Alam niyang naglakbay sila sa panahon at ngayon nakita niya na tama siya. Ipinaliwanag ni Hector ang lahat, ang sirang transmitter, ang nabigong pagtatangka na maglakbay ng 15 minutes lamang at kung paano sila itinapon ng aberya ng 60 years sa future. Nagdilim ang mukha niya habang binabanggit ang nakasulat sa mga tala. Ayon sa kasaysayan, hindi na kami bumalik sa 1966. Kung totoo ay yun, bulong niya, baka hindi na kami makabalik, maliban kung maaayos natin ang transmitter bago magsara ang wormhole. Kung hindi, may iwan kami dito ng isa pang 30 taon. Ipinakilala ni Emily ang kanyang ina. Sa una, natawa ang babae sa hindi paniniwala. Paano raw mangyayari na ang tiyahin niyang si Nora ay nasa harap niya, mas bata pa ang itsura kaysa sa kanya? Mulit nang ikinwento ni Nora ang mga alaala ng pagkabata ni Rebecca, mga bagay na walang ibang makakaalam, unti-unting napalitan ng paghanga ang kanyang pagdududa. Ngulit dumating pa ang mas mabigat na katotohanan. Ipinaliwanag ni Emily na walang tigil na hinanap ni Rebecca ang kanyang kapatid matapos ang pagwawala, ngulit kalaunan pinalaki niya mag-isa ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang taon, namatay si Rebecca sa isang trahedyang aksidente. Parang sinasaksak sa puso si Nora. Ang kapatid na iniwan niya kahapon lamang ay nabuhay sa habang buhay na dalamhati bago mamatay ng napakaaga. Tumulo ang luha sa mga mata ni Nora. Hinarap niya si Hector at mariin na bibulong. Kailangan nating maunawaan ang daloy ng panahon. Kapag naayos ang transmitter, babalik ako. Ililigtas o siya. Hindi ko hahayaang mamatay ang kapatid ko ng ganon. At kaya't sina Nora at Hector ay pansamantalang nanirahan sa bahay ni Emily. Upang makibagay, iniwan nila ang kanilang lumang kasuotan at nagsuot ng style ng 2026. Kada oras ay ipinapakita kung gaano nakalayo ang narating ng mundo. Mas matataas ang mga gusali, mas malinis ang lungsod, mas mabilis ang lahat. Ayos ang mga serbisyo, agad ang mga bayad at ginagawa na ng mga makina ang mga trabahong dati ay tao ang gumagawa. Para silang mga bata sa museo na mamangha sa dami ng pagbabagong nangyari sa loob lamang ng 60 years. Matapos ng isang araw ng pahinga, nagpatawag ng pulong si Julia sa universidad. Inimbita niya ang isang maliit na grupo ng mapagkakatiwalaang profesor, mga eksperto sa physics, engineering at electronics na maaaring makatulong sa mabilis na pag-aayos ng transmitter. Malinaw na ipinaliwanag ni Nora at Hector ang mga tungtunin. Walang sino man ang maaaring magsalita tungkol sa time machine sa labas ng silid na iyon. Ito ang kanilang unang tunay na pagtalon at kahit sila ay hindi pa nila alam kung ano ang maaaring mangyari kapag nagbago ang timeline. Ang wormhole ang pinakamalaking limitasyon. Magsasara ito sa loob ng ilang linggo at hindi na magbubukas ng isa pang 30 taon. Kahit gaano kagaling ang makina, hindi sila makapaglalakbay kung walang wormhole. Kaya't simple ang plano. Ayusin agad ang transmitter, bumalik sa nakaraan at subukan kung paano tumutugon ang space-time kapag may binago kang totoo. Doon lamang nila tunay na mauunawaan ang mga batas nito. Binigyan sila ng universidad ng buong access sa pinakamalaking laboratorio. Inilipat ni Nora at Hector ang time machine doon, inilatag ang kanilang tala at nagsimula. Ang pinakanakakagulat sa kanila ay ang internet. Hindi na kailangang maglakbay para maghanap ng impormasyon. Sa ilang pag-click lamang, lumilitaw na agad sa screen ang mga libro, papel at disenyo sa loob ng ilang segundo. Maaaring matuto ang mga tao ng kahit ano mula sa bahay ngayon, bulong ni Hector, kalahating paghanga, kalahating hindi makapaniwala. 2 buong araw silang nagtrabaho ng walang pahinga. Pinalitan nila ang bawat sirang pyesa at naglagay pa ng mas maganda kaysa sa orihinal. Ngulit nang tinubukan nilang paandarin ang makina, wala. Tahimkal. Walang hungong, walang ikot, walang pagbabalugtot ng space-time. Ang pagkalito ay naging pagkaalala. Gumana ang transmitter noong 1966.
Bakit ngayon na mas maganda na ang mga pyesa ay biglang pumalpak ito? Nakita ni Emily ang mga mukha nila at lumapit. Kailangan ninyo ng hangin. 2 araw na kayong nakakulong dito. Nagkakasakit na kayo sa stress. May party ako ngayong gabi. Sumama kayo. Tignan ninyo ang lungsod. Linawin ninyo ang inyong mga isipan. Bukas mas malinaw kayong mag-iisip. Nagkatinginan sila at pumayag. Gusto rin nilang makita pa ang hinaharap bago bumalik. Nang gabing iyon, sumunod sila kay Emily sa isang maliwanag at masiglang mundo. Nasa paligid ang mga kabataan, nagtatawanan, sumasayaw, kumukuha ng mga litrato. Ang iba ay umiinom, bagamat kung sa tingin ni Nora at Hector ay napakabata pa nilang tingnan. Ang iba naman ay may mga suot na headset at pumapasok sa mga virtual na mundo. Lumilipad, nakikipagkarera at namumuhay sa loob ng mga laro para sa kasiyahan. Makapangyarihan ng teknolohiya, ngunit karamihan ay ginagamit lamang para sa libangan. Lumapit si Hector kay Nora at bulong. Sa panahon natin, ang edad na ito ay para sa pagsusumikap at pag-aaral. Napakaraming enerhiya. Wasted, umiling si Nora. Sa panahon namin, wala ang ganitong kalayaan ng mga babae. Marami ang hindi makalanghap ng malaya, lalo na't pumili ng sariling landas. Kung binibigyan sila ng hinaharap ng puwang para tumawa, hindi ako tutol. Pinanood niya ang isang grupo ng mga batang babae na nagtetest ng VR art program, gumagawa ng mga lumulutang na eskultura gamit ang kanilang mga kamay. Iba-iba ang anyo ng kalayaan para sa bawat tao, mahina niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Hector ang bawat gising na oras sa time machine. Halos hindi siya kumain, halos hindi matulog. Laging may mantsa ng grasa ang kanyang mga kamay at nakatutok ang mga mata sa mga wire at circuit. Si Nora, gayunpaman, madalas na natatapos ang kanyang bahagi ng trabaho ng mas maaga. Nagsimula siyang maglakad-lakad kasama si Emily, naglalakad sa mga nagliliwanag na kalye, bumibisita sa mga kafe at namamangha sa buhay sa paligid niya. Unti-unti, naramdaman niyang komportable na siya sa bagong mundong ito, halos parang nasa bahay. Isang gabi, humarap siya kay Hector, nakasuot ng modernong damit. Nagniningning siya, malaya, nakangiti na parang siya ay kabilang sa panahon na ito. Ngunit tumigas ang muka ni Hector. Para sa kanya, mali ito. Siyempre, normal ito dito, bulong niya. Ngunit bawat panahon ay may sariling kagandahan. Sa panahon namin, nagtatrabaho ang mga tao ng husto, natutuklasan, lumilikha. Dito, dahil lahat ay napakadali, nasasayang ng mga bata ang kanilang taon sa laro, chismis at mga screen. Wala nang tunay na pakiramdam. Pagtutul ni Nora. Sa kanyang mga mata, binigyan ng hinaharap na ito ang mga babae ng pagpipilian na ipinagkait sa kanila noong kanyang panahon. Noon, kailangan kong magtago sa likod ng mga pader, ibinulong niya. Ngayon, maaari na akong maging kahit ano. Bakit pa tayo babalik? Baka dapat manatili na lang tayo. Tumagos sa puso ni Hector ang mga salita niya. Sumiklab ang kanyang galit. Kinamumuhian na niya ang kulturang ito, ngunit ngayon ramdam niya ang pagtataksil dahil gusto ni Nora ito. Isang madilim na isip ang lumago sa kanya. Baka sinasadyang pinapabagal ni Nora ang pag-aanyos ng makina. Hinihintay na magsara ang wormhole para matrap sila rito ng 30 years. Sumiklab ang kanilang pagtatalunan sa sigawan. Noong gabing iyon, lumipat si Nora sa hiwalay na silid. Magkasama pa rin silang nagtatrabaho sa araw, ngunit nasira na ang kanilang closeness. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, tumangging umandar ang makina. Hindi maunawaan ni Hector. Dumating tayo rito ng may simpleng transmitter, sabi niya kay Nora. Bakit hindi tayo ibinalik nito? Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang puso niya ay nakatutok sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Sa gabi bago magsara ang wormhole, iniwan ni Hector sa lab at dumalo sa isang event kasama si Emily. Sa unang panahon, hindi niya ni-check ang makina. Kinabukasan, bumalik si Nora sa lab at napatahiling takot. Nawala ang time machine. Si Hector rin. Sa workbench, tanging isang handwritten note ang natira. Nang buksan niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nora, buong gabi akong nagtrabaho at nakatukoy ang totoo. Ang makina ay hindi kailanman nasira. Ang problema ay ang mundong nasa paligid natin.
Noong 1966, walang telepono, walang satellite, walang internet. Gumana ang transmitter natin dahil malinis ang hangin. Ngunit dito sa 2026, ang mundo ay nalulunod sa mga signal. Milyones ang bumabangga, nag-overnap. Na-jam nila ang mapping system ng ating makina. Kayatin pumalya. Noong gabing iyon, sumubok ako ng isang simpleng solusyon, isang signal jammer. Pinigilan ko lahat ng labas na alon at nag-iwan lamang ng katahimikan. At muling nabuhay ang transmitter. Kailangan lang ng ating makina ng katahimikan para makita ang tela ng space-time. Nora, hindi ko na mataisan pa. Ngayon nagsasara ang wormhole. Babalik ako. Kung gusto mong bumalik, hanapin mo ako. Kung hindi, paalam. Nakatitig si Nora sa lihatim ni Hector. Inamin niya lahat. Paano niya pinaandar muli ang makina sa huling araw ng wormhole? Paano niya tinawag si Nora, ngunit alam niya sa kanyang kaibuturan ng puso na ayaw na ni Nora bumalik? Binigyan ng hinaharap ng kalayaan na hindi niya kailanman naranasan. Kaya para sa kaligayahan niya, pinili ni Hector na iwanan siya doon at bumalik sa mundong kanyang minahal, ang kanyang sariling 1966. Simple ngunit mabigat ang mga salita ni Hector. Gusto kong maging masaya ka, Nora. Kung ang kaligayahan mo ay nandito, manatili ka. Ako na ang babalik sa tahanan. Kasama ng lihatim, pumasok siya sa makina, pinaandar ang transmitter at naglaho sa nakaraan. Nang matapos magbasa ni Nora, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Gusto niyang manatili ngunit hindi niya inaasahan na mag-iisa siya. Bigla na lang bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang mga lakad kay Hector. Lahat ng sandali ng pagtataka sa katangiang hinaharap na hindi nila kailanman kinatatakutan ng mundong ito dahil hinarap nila ito ng magkasama. Ngayon, wala siya at lahat ay parang hungkaw. Ngunit wala siyang pagpipilian. Nawala ang makina at nagsara na ang wormhole. Lumipas ang mga araw at sinubukan ni Nora na magpatuloy. Unti-unti, napansin niyang isang pambihirang bagay. Nagbabago ang kasaysayan mismo. Dati, nakalista silang parehong nawawala noong 1966. Ngayon, pangalang Hector lamang ang nawawala. Hindi na itala na namatay ang kanyang kapatid na si Rebecca sa aksidente. Naintindihan kaagad ni Nora. Bumalik si Hector at ang unang ginawa niya ay iligtas ang buhay ni Rebecca. Napatunayan ng kanyang teorya na talagang nababago ang paglalakad sa panahon ang kasaysayan na binabago ang timeline ng lubos. Ang pasado, kasalukuyan at hinaharap ay hindi nakatali. Ito ay parang luwad sa kamay ng may tapang na humuging ito. Sa kaalamang ito, buong-buo nang ipinagpatuloy ni Nora ang kanyang science. Nagawa niya ang mga pambihirang tuklasin, pinalawak ang kaalamang ng mundo higit pa sa dati. Nang tumanda siya, kinilala siya bilang isa sa mga pinakamagaling na siyentipiko sa buong mundo. Pagkatapos, nag-fade ang scream. Taong 1996, isang matandang Hector, pagod at lanungkot, nakatahimik na upo sa kanyang bahay. Biglang kumislap ang hangin. Lumipad ang makina at lumabas si Nora. Tumanda na ngunit may mata pa ring naglalagablab. Hinintay siya na mag-open muli ang wormhole noong 2056. Ginawa niya ang kanyang sariling perfect time machine at bumalik hindi sa 1966 kundi sa 1996. Ang gitnang punto kung saan silang maririgit muli. Nang makita nila ang isa't isa, nagniningning ang kanilang mga mukha sa tuwa. Matapos ang 30 mahabang taon, magkasama na silang muli. Pinili ni Hector na mabuhay sa nakaraan, ang panahon na pinakamabinahal niya. Pinili ni Nora ang hinaharap kung saan itinatag niya ang kanyang pamana. Ngulit sa huli, nagbundok ang pag-ibig pagitan ng mga panahon. Ngayon, noong 1996, maaari na silang manatili ng magkatabi. Walang makina, walang wormhole. Panahon lamang para isabuhay ang natitirang bahagi ng kanilang mga buhay nang magkasama. Nag-fade ang screen sa itim habang magkahawak sila at nagtatapos sa isang mainit na voice-over. At gayon po, nagtatapos ang ating paglalakbay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ito ang Feel Good Time Travel Story ngayon. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng kababalaghan, science at imahinasyon. Paalam! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba.
At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!